feeling ko dapat panawagan na huna natin ito sa AFP and PNP. It's about time na panindigan ninyo yung sinumpaang tungkulin ninyo. Ano ho ba yung tungkulin ninyo? Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang tao. Hindi po protektahan ang nakaupong politiko. So it's about time, AFP, PNP, it's about time na magsalita po kayo kung kayo na ang inaapi. Yung institusyon nyo na ang binabanatan. Kasi ngayon mga kababayan, yung ginawa kay Grijaldo, institusyon na ho ang binanatan doon. Hindi man lang siya ipagtanggol nung walang, ewan ko. Ayoko magsalita pero mahinang nilalang yung PNP chief natin. Yan ang katotohanan. Napakahida mo, PNP chief. Bakit kanyo? Binabastos na yung tauhan mo, ikaw nga. Yun ang totoo. Bakit kanyo? Itong kanyang tauhan, wala na ho, nakakinulong na. Alam mo yun? May bali na, kagagaling lang sa opera, ikinulong ngayon ng kamera, wala ka man lang sinasabi. Takot ka, sir? Wala kang bayag, sir? Ako nagtatanong lang, sir, ha? Ako nagtatanong lang. May bayag ka ba, sir? Kasi sir, hindi na ho tama yung ang tauhan ninyo ay ginaganyan na ho. Magagalit ho sa inyo yung ibang mga opisyal diyan sa PNP kung pinapabayaan nyo lang. Kasi kung ang ordinaryong pulis, gipitin, mas lalong dihado, di ba ho? Kasi ito nga kernel na ho ito. Si Grijaldo ginipit ng kamera dahil lang hindi niya nagustuhan yung sagot. Panoorin ho natin ito, ha? Panoorin natin. Kasi dalawa ho yan. Kaya ipapaliwanag natin ng masinsinan kung anong nangyayari ngayon. Si General Villanueva, kasi hindi po matatawaran. Sandali, medyo nagkamali lang ng konti dito. Ang pinag-uusapan ho dito si Villanueva, yung PIDEA Chief, okay? Si PIDEA Chief po ang pinag-uusapan ngayon. Hindi itong picture na ito, okay? Yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, doon sa Davao. Kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon. And along the way, tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari kung questionin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra talaga. Power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung Cavite pa kami. At nung gumraduate siya, namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan, puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang ulitin ko po, ang pinag-uusapan po nila dito si yung unang na contempt na si PIDEA Chief, ex-PIDEA Chief Villanueva. Hindi po itong itong nasa picture. Talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you remember, di ba? I remember. I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team
para mag-execute nung plano, nung rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon. Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista. If you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. Grabe. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, no? Pwede naman namin iutos yun. Kasi Tama. ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko mang i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, meron siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun ang na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. Correct. We have to lead by example. Grabe. Admar, talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker, mga hostages, at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, wag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayo ang mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos ng operations, Wilkins. Yung tinamaan ng bala doon sa loob, kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga anak, yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na Grabe. naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Grabe yun, ano? So, lumusob daw sila doon sa isang basta, may ano doon. At kahit po sila ay maraming tauhan, si Bato at saka itong si Villanueva, ay ano po, hindi nila po inutos sa iba, sila mismo. Ang dahilan ni Villanueva, nung tinanong siya ni Bato, bakit pwede mo namang iutos na lang sa iba yan? Sabi niya, pag inutos ko sa iba, pag sila pa ang nadali, konti lang ang pension nila. At kawawa ho sila, mga bata pa naman sila. Ako, at least, official na, mataas pa yung pension ko. Malaki ang matatanggap ng aking pamilya. Ganun ho yung tao. Tangina, ganun talaga kabayani yung tao. Tapos, sino ho ang magpapakontem sa kanya? Isang putang. Ayoko na lang magsalita. Kasi nagbabakasyon po ako dito pero talagang umiinit ang ulo ko dito sa congressman na ito. Hindi ko maintindihan paano ang isang dating NPA, dating pinuno nung kanilang hit squad, naging congressman. Ang daming ang katanungan dito. May nabasa ako kanina dyan sa social media. Sabi nung isang dating pulis din, sabi nila, ang pagkaalam pa nga namin, dapat may warrant na yan. Hindi naman po pwedeng nag-NPA ka, ikaw ay tinawag na terorista ng gobyerno. Ikaw ay kriminal dahil po ang NPA po ay kriminal. They are continuing rebelling against the government. Hindi na ho kailangan patunayan po yan. Yan po ay ano na ho yan, alam na ho ng buong mundo yan. Ngayon, bigla ka lang sumuko. Ano yun? Erase na lang? Di ba? Tapos meron pa nga ako nakita sa social media na sinasabi, di umano daw, hindi ako sure, na di ba since siya ang pinuno nung grupo na yun, okay, di umano meron isang pangalan, nasa ibang pangalan hindi ho pangalan ni Paduano, nasa ibang pangalan, iyon daw ay may warrant. Kaya lang, ang problema nga ho, siyempre alam naman po natin sa mga ganyang grupo, iba-iba yung ginagamit, alias lang ang ginagamit nila. So yung warrant na yun nasa alias lang at itinuturo, di umano daw,
allegedly, ay si Paduano daw yun. Which is dapat pang patunayan. Okay? Kasi, again, alleged lang po yun ng isang nagsulat sa social media na isang dating pulis. Ang tanong ngayon, ako hindi na yun eh. Hindi na sa akin yung whether may warrant ba siya o wala siyang warrant. It doesn't matter to me. The mere fact na it's documented, di ba? Pahanapin nyo, i-google nyo po yan. At sigurado naman po ako, aminado rin naman po si Paduano na siya po ay dating NPA. Di ba? Sigurado naman ako kasi alam naman ho yan ng, it's a public knowledge, ika nga. Bakit na andito to sa kamera? Di ba? Meron na ho ba itong pardon? Sino ho ba ang nagpardon dito? Para, sabihin, nagpatawad. Okay, sino ho ba? May programa ho ba na nagsabing siya ho ay may pardon na? Ano ho bang mga katibayan? Yan ho ay nagtinatanong ho ng taong bayan ngayon. Nauungkat dahil sa ginawa nito. Dahil isang dating NPA, imaginein mo, isang dating NPA, ang pinakontempt niya ngayon ay isang bayani sa PNP. Kaya nga marami hong mga grupo, mga PMAyer na ipinagtatanggol ho. Ito hong si PDEA Chief, si ex-PDEA Chief Wilkins eh. Bakit ho kanyo? Kasi nga naman, ito'y karangal-rangal na tao. Ito'y bayani. Ito ho'y sabi nga nila gumawa ng pangalan. Kasi sa PNP, alam nyo mga kababayan, ito makinig po kayo na mabuti. Yung mga PMAyer, hindi ko naman sinasabing yung hindi PMAyer, hindi malupit Pero di ba yung mga PMAyer, pag sila graduate to dyan, matik yan, pag pumasok sa PNP, opisyal yan di ba? Kasi ganun, ewan ko kung anong sistema yon. Iba yung nasa graduate sa PNP o di kaya yung PNPA, di kaya yung mga crime criminology, mga ganyan-ganyan. Iba ho yung PMAyer. Diyan kumukuha ng opisyal yung ating gobyerno para sa PNP. So definitely, iilan lang po yun. Hindi naman po kasi lahat ng PMAyer napupunta sa PNP. Marami ho dyan kung saan na nakakalat. No? Yan yung mga disiplinadong may mga honor na tao tas nasa AFP. Ang alam ko lang na walang kwenta dyan. Yung isang PMAyer na sundalong kanin, kilala niyo yun? Pangalanan niyo nga yun. Laos na yun, ayoko ng pangalanan yun.